Good morning, Canada. Oh. Ang breakfast joint. Ano ba tawag dito? Good morning. Miyerkules 6:17 ng umaga. Ganito kaaga ang iniisip ko, sulit ba na i-trade ko yung sasakyan ko? Good morning. Ang pangit ng ganitong pakiramdam, mga Andre, no? Kakagising mo pa lang, papasok ka pa lang, magsisimula ka pa lang sa trabaho, pero may naiisip ka na, no? Iniisip ko kasi ang aga na ito, di ba? Hindi, ang iniisip ko, mga Andre, no, kung ano man yung karagdagan sa ibabayad ko, ano yun eh, kumbaga 5 taon, 6 na taon, hindi yun isang beses na bayaran eh, di ba? Kaya talagang hindi ko alam, mga Andre, no? Baka naman masyado lang akong cry baby, no? Sige. Miyerkules, uwian na. Pagod, daming trabaho ngayon, mga Andre, no? Pero may part time pa rin ako. Kailangan kong puntahan kasi barado yung sink nila eh. Tsaka yung toilet daw mauga. Kailangan natin respondihan pag mga ganon yung problema. Agad-agad, mga Andre, no? Tinitingnan ko yung mga nakakasabay kong sasakyan sa kalsada. Yung mga naka-sedan, mga naka 2-wheel drive, mga 4-wheel drive. Ang ibig ko sabihin, mga Andre, no, siguro lang ako, kumbaga masyado lang akong cry baby sa nangyayari ngayon. Masyado lang ako nag-iinarte, di ba? Kasi ang totoo, kumbaga yan eh, normal na problema yan dito sa Canada, especially pag winter, mga Andre, no? Kumbaga that's a common thing. That's a common thing dito sa Canada. Kaya I think alam mo yung mga Andre, lilipas eh, diba? Sabi nga ni Kuya Bob pag tagtunaw eh, nag-message sa akin si Kuya Bob, shoutout sa'yo ah. Tsaka kay Mike, shoutout. Sabi ni Kuya Bob, nung panahon niya raw dito sa Montreal, paano ba? Wala pang front wheel drive, kukunti pa lang yata pati yung all wheel drive. So ang sasakyan niya daw is rear wheel drive. Nairaos niya naman daw, no? Kasi nga winter, lilipas din, mga Andre, no? Pero yung butas sa bulsa, lalalim yun eh, di ba? Pag napasubo ka hindi isang beses ka lang magbabayad ng additional, let's say 300 or 400 dahil nag-upgrade ka ng sasakyan o kaya tumaas yung insurance mo. Babayaran mo yun eh, di ba? As long as nasa sayo yung sasakyan, hanggang hindi ka natatapos sa bayarin. So baka masyado lang ako nag-iinarte. Dahil eto lang naman, ngayon ko lang naranasan yung mabalahaw o yung mag-struggle, mga Andre, no, ngayong winter. Kasi yung mga lumipas na panahon, kumbaga ano ba yung sasakyan ko, naka all wheel drive po ako na Honda CRV. So masikip, it's too close. Too close. Kaya hindi ko naranasan yung kabahan na dumudulas yung sasakyan. Ngayon lang. Kaya siguro cry baby lang ako, mga Andre, no? Dahil bago yung experience na to. Kaya parang gusto kong alisin na agad yung hassle. Ganon, mga Andre, no? Isa lang ang paraan eh, para masolusyonan mo ng permanente, o masolusyonan ko ng permanente yung problema ko. Magpalit ako ng sasakyan. Kaya lang
mas malaking problema yung kapalit ng pagpapalit ng sasakyan. Lalaki yung gastos ko. Iniisip ko kung kumuha ako ng gas car. Tingin ako ng Mazda. Tumingin ako ng Mazda, mga Andre. CX-50, okay? CX-9. Mas mura yung second hand nila kumpara sa Tesla. Pero hindi ko lang alam kung yung insurance nila is kasing halaga. Kaya lang pag naiisip ko, mga Dreno, na magpapagas ka, pupunta ka sa talyer para magpa-change oil, magpagawa ng kung ano-anong pwedeng maging sira. Sabi ko, hindi ko pala namimiss magkaroon ng mga Dre, ng ICE car. ICE car, internal combustion engine o gas car. Hindi ko pala siya namimiss. Parang nung tumingin ako ng Mazda, biglang ako, never mind. Umalis na uli ako, mga Dre, nag-aano lang ako, nagsyeselan, nag-iinarte. Bawal talagang talagang bawal ang maarte pag wala kang pera. Sabi ko nga nung mga nakalipas na araw, wala na akong problema, kumbaga okay na parang nasanay na ako mag-drive sa snow gamit tong sasakyan na to. Kahit paminsan-minsan dumudulas ako, nawawalan ako ng traction, mabagal sa simula, tas bibilis. So sabi ko, okay na. Tapos ang yabang ko pa, 'di ba? Yung video ko na nabalahaw ako, ang yabang ko pa sa kwentuhan bago ako nabalahaw. Pero mayabang pa rin, mga Dre, mayabang pa rin 'tong sasakyan na 'to. Yung kasama ko naka Toyota Corolla. Tapos sumakay nga ako doon kahapon. Sabi ko kasi, pare, huwag yung sasakyan ko yung gamitin natin kasi may snow nga Sabi ko, yung sa'yo na lang. Tapos pataas kami, hindi siya complete stop. So parang nag-running stop lang siya kahit may stop doon. Sabi niya, pare, pag nag-complete stop ako, pag nag-start ako, i-slip yung yung gulong So normal, mga Dre, normal yung nararamdaman ko para sa klase ng sasakyan na meron ako. Yun lang. Tingnan natin mamaya. Kung mababalahaw din ako rito. May ice yan. May ice dito. Pag nabalahaw ako rito, bahala siya. Iwanan ko siya rito. Pagkita na lang kami pag may kapalit na siya. So ang problema, eto, hindi na gumagana. Bakit? Bakit kaya hindi gumagana? Eto, parang hindi yata nakapasok to. How are you doing? I'm good. How are you? Good. Happy New Year. Yeah, Happy New Year. You have a new roommate. No. It's his girlfriend. Oh, I see. You were like, who's that? I thought you have a new roommate. No. Hopefully matunaw yung mga gunk niya yan, mga Dre, nang sa ganun gumanda yung low ng pag-train. Ito lang pala in-adjust ko, mga Dre, iniikot lang yan Okay, itong sunod kong problema ay yun umuuga-uga, mga Dre, yan parang parang hindi gumagana to ito, parang hindi gumagana. Anyway, lagyan ko na lang ng silicone yan, mga Dre, umuuga siya, diba? So kahit hinigpitan ko, umuuga pa rin. Nilagyan ko na lang ng silicone, mga Dre, tapos nilagyan ko rin ng shim doon para kahit pa paano rin makatulong din sa pagiging stable niya.
Eto, okay na to mga dreno. Ayan, gumagalaw na uli siya. Okay. May reklamo pa palang isa, yung nasa babang apartment. Sirado yung isang kalan niya mga dreno. Yung isang heating element ng kalan niya. Akala ko, ang sira, eto. Usually yan ang nasisira mga dreno. Kaya yung wire na pinagdudugtungan yan, yun ang sobrang init, nalulusaw siya. Ito first time to. Tingnan natin kung magkakaproblema ako rito mga dre Pag dito nabalahaw pa rin ako. Okay, taras tayo. Masama kasi pag makaka-under ka sa una, pero pag huminto ka, doon ka na madidisgrasya eh. Okay. Tingnan natin. Yun. Kasi sa ganitong rin ako nabalahaw mga dre sa ganitong kalsada rin. Oh, di ba? Okay naman. Yes, nagpasikat. Ayaw mapalitan. Ayaw mapalitan. Mas madalas kaysa sa hindi, wala akong problema. Yung mga ganong klase ng snow, ice, nakakalampas ako. Yung isang lang talaga, yung isang araw na yon. Pare, sa swap mo na ba yan, pare? Ito? Oo. Wala pang pera, pare. Papalitan mo na sa kanya pala yung Grand Highlander. Ito yung sa anak niya. Pare, delikado sa anak mo yan, pare. Kailangan mo na palitan ng Subaru yan. Pag may trabaho na pare. Pag full time na? Oo. Pag may full time na. Sabagay, hindi lang naman tayo ang nakakaranas na ito, pare. Nang? Yung hindi makaakyat sa pataas. Kaya nga. Ang galing ng Toyota. Pare, ang galing ng Toyota mo, hindi tayo nabalahaw. Puro flat eh. Puro flat pa kasi daanan. Okay lang kung ganyan no? Mga tunaw-tunaw. Ganito, pare. Ang mabigat pag ganito, tapos sa ilalim ice. Hanggang hanggang mamayang gabi, hanggang bukas pa to. 20 cm, hindi yata sila marunong magsukat, pare. 15 to 20. Hindi ako tataka kung may snow day bukas, nung walang pasok. Sana. Sana. Sana ba? Kaso babayaran din yan Ang bidang sasakyan ngayon dito sa Montreal mga dre, ito. Galing pala kami rito sa mga dre, para to sa flash bulb ng toilet. Hopefully magawa pag pinalitan ko tong ganito niya. Mapapakita ko sa inyo. Buti binigay lang, nakalibre kami. Binigay lang to. Kaya lang pagtutula kami pa uwi. Pagtutula kami sa sakyan. Tininin, tininin. Montreal to, pambira na nangyari rito. Ganito ka pangit mga dre, pag snow ng snow. Kahit anong linis ng city, baliwala kasi ka na lang muna dyan. hindi pa sila tapos eh. Malamang yan, mag-ilis. Ay, close pare ata. Chef po, take. Alin, Daking? Oh yan, check mo nga, close ba? Open, January 20, 2026. Close, oh. Oo nga, open nga sila sa January 2026. Dito tayo sa Daking na lang. Alam mo talagang Tumbong pala yung mga dre, laman loob. May tenga rin sila. Pero nilinisan naman niya, wala nang tutuloy yan. Kaya masarap na rin niya. Bastos eh. Eto kahit ilang araw, maghapon malutong pa rin to pare, yung lechon nila. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hours kami pare, Malutong pa rin, no?
Makita ko sa inyo yung problema mga dre. Uy, nakalimutan ko magdala ng towel. Okay, buksan ko. Flush ko. Oh. Usually may tumutulong tubig dyan mga dre, no? Ngayon, okay na. Ayos naman to. What's going on here? Did I manage to fix it? Kulit, di ba? Once again. Nawala. But anyway, mga tayo, no? Ang style dyan, ayun. Yun na, tumulo na. That's it. Papalitan yan, mga dreno. Isa pa. Baka tuluyan tutulog. Yan na, tumulo na. I think okay na mga dreno. Wala na siyang tagas. So, sabi ko, wala pa naman sira to kung titingnan maigi. Pero somehow, may problema siya. Kaya nagle-leak mga dreno. Ginawa na namin lahat ng higpit eh. But anyway, makikita sa mga susunod na araw o sa mga after ng ilang flash kung magle-leak pa uli. Sabi ko nga kasi ano mga dreno, parang slanted siya. Pag ganito siya, leaning pa kaliwa. Kako kaya baka hindi properly nakapit to. Okay. Wala stick. Tigil lang snow. Bayan. Camera, kailangan ano yung camera. Ayaw mabuksan. Wala stick na yan. Ano yun? Tingnan natin. Baka palang snow. Kinabahan ako dun ah. Pag hindi
Hindi ako naka-andar doon. Hindi na ako makaka-abante talaga. Kailangan umatras. Katulad nga ito rito. Saan ka pupunta? Pag nabitin sa pataas mga day, yun ang ano eh, yun ang hindi maganda eh. Pag nabibitin ako sa pataas, doon ako nagkakaroon ng problema. Katulad kanina nga mga dre, papasok ako. Buti maluwag pa yung kalsada noon, nagsisimula pa lang yung snow. Eh may 3 truck sa harapan ko. Yung mga mahahabang truck mga dre, no? Yung mga 16-wheeler na truck. So pataas yun eh. Huminto na ako, malayo pa ako. Tapos yung nasa likod ko, malayo pa rin, huminto na. De eto na, nung nag-go na, hindi ako makaabante. So ang ginawa ko, buti maluwag yung likod ko, matras na lang ako, nag-iba ako ng daan. Doon masama pag nabitin ng nabitin sa pataas, tas medyo madulas yung kalsada. Wala na, atras ka na. Oh? Gumigewang yung puwit ko pag gumipreno ako eh. Ay nako po inang. Sa ganitong panahon mga dreno, talagang mapapaisip ka eh. Kasi nga, kung delikado, hindi ka komportable, hindi ka kampante, parang makukumbinsi ka talaga na trade mo na yung sasakyan mo. Ngayon ko lang napatunayan kung gaano kaganda o gaano ka-importante yung naka all-wheel drive ka dito sa amin mga dreno. Lalo na pagkasagsagan ng winter, no. Dito ako na kanina na stuck. Paakyat ako. Atras eh, atras! Iniwanan ko yung sasakyan ko dito sa plaza. Sa may sa may cover na parking lot. Kasi hindi ko alam kung kung marami bang snow rito sa may parking lot ko. Kung kailangan ko pa ba magpala. Dahil kanina pa mga tre, no? Kanina pa nag-i-snow eh, makapal na eh. Tingnan natin dito. Dahil dito wala nagme-maintain ng parking lot. Pero may bayad. Parking lot mo, maintain mo. Bayad ka ng $60. $60 yata ang bayad dito mga dre a month eh. Sa parking lot na to. Pero ako, nakipagkasundo kasi ako na kasama sa parking lot. Kasama yung parking lot sa ko sa rent ko. I think makakadaan naman ako. Ito lang masyadong masyadong mataas. Baka masugatan yung ko, yung pang ilalim ko. Pero palagay ko makakadaan naman ako dito. Dahil problema pag mababa yung mga dre, no. Pag mababa yung sasakyan mo, yung clearance, siguro palahin ko na lang yung mamaya. Pambihira. Maganda sana yung mga truck eh, di ba? Kaya lang mahal lang talaga mga dre, no? Kung hindi lang problema yung pera, bakit hindi? Alam niyo yon, yung kukuha ka na ng maganda-ganda sasakyan na hindi ka mababalahaw, hindi mo kailangan magpala. Dati wala akong pakialam eh sa nung Honda pa yung sasakyan ko, kahit mataas yung snow mga dre, sasag-asa ako eh. Kaya sira-sira yung ko eh, yung mga play rings. Ay, maarte lang talaga ako mga dre. Pero kung tutuusin yung sasakyan ko, pwede naman yun. What may ganun?